Makakausap natin ngayon si PDP Deputy Spokesman at tila siya isa sa mga pinaghihinalaan, si Ginoong Ferdinand Topacio. Magandang gabi sa inyo, Attorney Topacio. Magandang gabi po, Madam Corina. It's always good to see you. Maraming Always good to see you too, sir. Sir, anong reaksyon ninyo nung masama po yung pangalan po ninyo doon? Well, pareho lang po kami ng reaksyon ni kaibigang Mike Defensore. Katawa-tawa po ito. Alam niyo po, matagal nang katawa-tawa itong si Ginoong Montulfo. He's the same person who said nakaiwan daw ng 1 billion in cash si Pangulong Duterte sa Malacanang. So, we take these things with a grain of salt. Okay, he seems to be very sure sa kanyang mga pangalan. Saan po kaya nakuha ang impormasyon na ito? Meron po ba kayong mga haka-haka? Well, ang haka-hako ko dyan he may have pulled it out of his ass kasi wala naman pong batayan para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition, or sedition, inciting to rebellion or rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Bakit po sa tingin ninyo nadadawit kayo? Hindi kaya meron pong nagsasabi na nagmi-meeting-meeting kayo, pero wala naman po illegal sa pagmi-meeting, ano po? Ay opo, nagmi-meeting-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Merong in charge sa pagkain, entertainment, speakers bureau, yung marshal, security para po hindi kami mahaluan ng mga provocateurs na katulad po nung nangyari dati. Binabantayan po natin yun kasi tayo po rin ang masisisi. But that is the extent of our meeting. In fact po, the PDP Laban just this morning came out with a statement explicitly saying that we are against violence, we are against any extra-constitutional regime change, and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Ito ay dapat mapayapa, may kaayusan at walang karahasan. Ayun. Ang official po na pagsisimula ay 16. Yung 15 po ay ingress o paglalatag. Magsiset up po roon, entablado, lead wall at mga iba't iba pa pong mga accessories na kailangan po sa isang public assembly. Before we talk about that, isang question lang po. Do you have anything in common with everybody in that list? Meron po ba kayo nakikita na pagkakapare-pareho ng pananaw sa politika? Opo, the common thread that runs through all of us there ay our disgust, our extreme disgust dito po sa nangyaring tinatawag na floodgate o flood control scandal sapagkat kung titignan niyo po yung amounts involved, talagang mind-boggling. I cannot wrap my head around those amounts. And to us, we believe that it is the greatest thievery ever, pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Ayun. So kilala po ninyo lahat ng mga pangalang naroon. Yung mga colonel po ay active pa or mga retirado na po? Ang mga retirado po yun. Sapagkat kung yung mga nasa active service po ay may mga limits po, bagamat hindi po sila tinatanggalan ng karapatan under Article 3, yung Bill of Rights, ay may limits po kung paano nila i-exercise yung kanilang freedom of expression. So, mga retirado po yun. Yung iba po actually, first time kong nakita nung kami ay nag-organizational meeting, ngunit what I can assure our people is that wala pong pinag-usapan doong destabilization, walang pinag-usapang violence, walang pinag-usapang mga armas, at walang pinag-usapang ibang bagay na gagawin, kundi maghayag lamang ng saloobin na I believe is common with a lot of our people na talagang gusto na nilang tuldukan itong mga anomalyang ito. Last question, sir. Sa palagi po ba ninyo ay posible ang revolutionary government? Meron na po bang parang tipping point na maaaring yan ay clear, imminent? Hindi naman clear and present, but imminent. Po yan if you are saying, ma'am, na yung revolutionary government such as that which happened in 1986, katulad nga po na sinabi ko, naglabas po ng opisyal na pahayag ang PDP na we are against any
extra-constitutional regime change. Kung magkakaroon man po ng change in government, it should be within the parameters of the 1987 Constitution. Ayaw po nating lumabas sa 1987 Constitution. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, PDP the pleasure is Deputy all mine, Madam Spokesman. Polina. Sige po, Attorney Ferdinand Topacio. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.